Detalye sa paghihiwalay ni Aiko Melendez at ang politician na si Jay Kong-hoon. Isang panibagong hiwalayan na naman nga ang nababalita ngayon sa showbiz world at isa yata ito sa mga hindi inaasahan ng mga netizens na mangyayari. Wala naman kasing nababalitang issue sa pagitan nilang dalawa at nakikita naman na maayos at maganda ang samahan nila. Iyon nga lang ay hindi na magkakaroon pa ng pagpapatuloy ang relasyon na ilang taon ding iningatan ni Consi Aiko at Kong Jay. Makalipas nga ang mahigit 7 taong pagsasama, opisyal nang inanunsyo ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez ang hiwalayan nila ni Zambales 1st District Representative Jay Kong-hoon. Matatandaan na ipinagdiwang pa nila ang kanilang 7th anniversary noong nakaraang November 2024 pero hindi naman akalain na yun na rin pala ang huling selebrasyon nila ng kanilang very special day. Inamin din kasi nila na may mga plano sila na dalhin sa next level ang kanilang relasyon. Inaasahan na rin kasi ng maraming tao na sooner or later, sila ay darating din sa panahon na magpapakasal. Sa recent episode ng online showbiz talk show na Showbiz Update ng talent manager at entertainment reporter na si Ogie Diaz, ibinahagi niya ang naging pahayag ni Aiko hinggil sa bagay na ito. Si Ogie rin kasi ang tumatayong talent manager ni Aiko at ilang taon na silang magkaibigan. Kaya naman pinagkakatiwalaan niya ito sa pagsasabi sa publiko tungkol sa nagaganap sa kanyang love life. Sa naging pahayag ni Aiko, kinumpirma ng actress-politician na hindi na sila magkasama ngayon ni Jay at tinapos na rin nila ang kanilang relasyon ayon sa official statement na ipinadala ng konsehal kay Ogie. After 4 months of reflection and careful consideration, Congressman Jay Kong-hoon and I, Councilor Aiko Melendez, have mutually decided to part ways and go our separate directions. This decision was not made lightly, but comes from a place of respect and understanding of what is best for both of us at this time. Isang paglilinaw din ang ginawa ni Aiko para sa mga nais maintindihan ang naging desisyon nila. Wala nga raw third party involved sa paghihiwalay nila. We want to make it clear that no third party was involved in this decision. Dagdag pa niya, magpapatuloy pa rin silang maglingkod sa mga constituents nila, katulad na lang ng naipangako nila noong kampanya hanggang sa pagkapanalo nila. We remain grateful for the memories we shared and for the support many of you have shown throughout our journey together. Our focus now is to move forward with grace. He in his continued public service, and I in mine, always guided by the values of respect, kindness, and dedication to the people we serve. Humihingi rin siya ng pag-unawa at respeto sa pinagdadaanan nila ngayon. Kung inyong maaalala, may ilang taon na rin ang nakalilipas na pag-usapan din ang tungkol sa di umano'y hiwalayan ni Consi Aiko at Kong Jay. Taong 2019 nang mabalita ang sinasabing lumalalang hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Zambales Vice Governor pa lang noon si Jay Kong-hoon. Pero matapos na pagpiestahan ang kwento nila online, mabilis na gumawa ng aksyon si Aiko at nag-post ng litrato nilang dalawa na magkasama sa Las Vegas. Aniya sa caption ng post, amidst all the trials, challenges, here we are still together, stronger together. Bagamat aminado nga siya na nagkakaroon sila ng small fights ni Jay, mostly dahil sa selos. Normal pa rin naman ito sa isang nasa relasyon. Mostly we fight about him being careless and insensitive with my emotions. Probably because he is busy, and now ako naman ang magiging busy. We fight about jealousy while mostly sa part niya. But minsan I get jealous, lalo na pag may suspicious text from a girl that he would always honestly tell me. Our golden rule was never to make pakialam each other's phone. Kumbaga privacy namin yon. Kaya pansin nyo, phone ni VG may takip. Nilinaw din noon ni Aiko na hindi niya kailanman kinwestiyon o pinagdudahan si Jay dahil lagi niyang iniisip na hindi niya magagawa ang magloko. Alam din naman kasi niya na sobrang secured siya kapag kasama ang nooy vice-gobernador ng Zambales. Pinabulaanan din niya ang mga usap-usapan noon na nagsasabing pinaalis siya ni Jay sa bahay nito sa Subic. Paliwanag ni Aiko, pumayag lang siyang tumira sa bahay ni Jay ng higit sa 1 buwan dahil gusto niyang tumulong sa kampanya nito sa halalan.
Una, our usapan was 45 days lang, di ba? Di naman kami live-in po. Tumulong ako sa kampanya, pero uuwi din ako sa bahay ko after kasi kasama ko mga anak ko doon. I just want to make it clear po na pinakuha ko po mga gamit ko because most of the clothes that I left in their Subic home were the ones na kasya sa akin. Actually, na-realized ko maluwag na din. Being the prudent lamb, ayaw ko bumiling bago. Kasi nga, yung weight loss ko every week nagbabago. Pinakiusapan ko siya. Baka pwedeng padala niya mga gamit ko. And he did through his staff. Kapag natapos na ang kanyang tungkulin at pagtulong sa kampanya ni Jay, kakailanganin naman niyang bumalik sa bahay nila para makasama ang kanyang mga anak. Sinagot din niya ang mga akusasyon laban sa kanya na nagsasabing kabit siya ni Jay. Ani Aiko, hindi po ako kabit. Una sa lahat, pumasok po ako sa buhay ni Jay. Wala na po sila nung ex-wife niya. In fact, gusto nyo po i-check nyo po sa Olonga po. Naka-file na po yung annulment nila. Hindi ko po kasalanan kung ang judicial system natin sa Pilipinas ay mabagal. That's why I am for divorce. So how dare you call me kabit? Iginiit din ni Aiko na hindi siya papasok sa isang relasyon kung saan siya ay magiging mistress. Dahil alam niya kung gaano kasakit iyon. Pinagdaanan din kasi ni Aiko ang ganoong sitwasyon noong makasalito kina Jo Marie Iliana at Martin Jacane. Dagdag pa niya, ayaw ko pong naaakusahan ng isang bagay na hindi naman po totoo. Una sa lahat, naranasan ko na po ang maagawan ng asawa, kaya hindi ko gagawin yon. Pero sa mga oras na pinag-uusapan ito noon, isang bagay ang natanong ni Aiko sa kanyang sarili, maging sa mga taga-Sambales na rin. Naisip kasi niya kung paano na kapag naghiwalay sila ni Jay at hindi magtagal ang kanilang relasyon, kung ang susunod bang mamahalin nito ay mabibigyan din ng kaparehong pagmamahal ng mga constituents ni Jay. Ang dasal ko lang is whoever she may be. I hope and pray that she sees Sambales the way that I do. Hoping the sincerity, care and compassion that I gave Zambales, kung hindi mahigitan, mapantayan man lang. Makalipas ang isang taon, May 2020, pinag-uusapan pa rin ang tungkol sa balitang naghiwalay na nga sina Aiko at Jay. Inihingi pa nga niya ito sa media ng paumanhin dahil hindi siya sumasagot sa mga tanong nila sa issue. Sinabi niyang maaaring iniiwasan niya ang pakikipag-usap o sumagot sa mga issue pagdating sa personal nitong buhay at relasyon. Pero sinabing kinailangan lang niya ng oras para mag-isip at mag-pause kahit sandali. Ngunit sa kabila ng lahat, pinatunayan nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at ipinaglaban ang pag-ibig na ito. But because we choose to stay together and fight for what we have, we are still together till now. I hope somehow this statement will put an end to the speculations that we are no longer together. Subalit ang matagal ng usapin ng hiwalayan nilang dalawa na ipinipilit sa kanila ng maraming tao ay nangyari na nga. Umaasa naman ang mga fans ni Aiko at mga supporters nila na sana'y maayos pa ang kung anumang problema ang mayroon sila ngayon. Mga ka-showbiz peeps, nais nyo bang magbahagi ng inyong opinyon sa ating istorya ngayon? Send in your thoughts now in the comments section below.